This story should be a love story. Ngunit dahil sa katangahan ko, ang kwentong sana ay kwentong pag-ibig, naging kwento na lang. Ako si Rem, at sinaktan ko yung taong dapat pinasaya ko sa nalalabi niyang araw sa mundo. Nakilala ko si Den nung grade 8, junior high school ako. Bagong lipat siya sa school namin at saktong sa katapat ng bahay lang namin siya nakatira. Maganda naman si Den, maitim nga lang. Siguro dahil sa laki siya ng probinsya. Pero kahit na ganun, marami pa ding nanliligaw sa kanya sa school namin. Classmate kami ni Den nitong grade 9 at 10, pero kahit kailan hindi kami naging close. Ayoko kasi sa kanya. Hindi ko alam bakit. Naiinis ako sa kanya una pa lang. Nag-umpisang mangulit si Den sa akin pagkatapos ng unang markahang pagsusulit namin nung grade 8. Kahit di kami magkaklase noon ha. Magkatabi naman kami ng classroom. Pinagtapat niya sa akin sa chat na gusto niya ako pero di ko siya pinansin. Hindi ko siya type, sabi ko sa sarili ko. Pero di nagtagal si Den sa pangungulit sa akin. Pati sa room pinagsisigawan niya ako ang gusto niya. Lagi siyang nangungulit at halos araw-araw akong binibigyan ng sulat na gusto niya ako, na ako daw ang crush niya, na sobrang patay na patay siya sa akin. Madalas kaming tuksin sa classroom nung naging magkaklase kami na hindi ko ikinatuwa. Pero kahit anong pag-iwas ko at pag hindi sa kanya ng harapan, hindi pa din siya tumitigil. Dahil nga pareho kami ng lugar, sumasabay siya sa akin sa pag-uwi. Nakabuntot lagi sa akin. Hindi ko siya kahit kailan sinubukang kausapin. Nasa likod ko lang siya palagi at tahimik na nakasunod. Pero kahit kailan din, hindi siya nagtangkang kausapin ako o kaya sabayan ako sa paglalakad. May pagkakataon pa nga na absent siya kasi may pinuntahan sila ng pamilya niya. Pero pagkahapon sa oras ng uwian, nasa labas siya ng gate at hinihintay ako para sumabay pa uwi. Napakasama ng trato ko kay Den kung tutuusin. Napaka-harsh ko sa kanya at aware ako dun. Hanggang sa nasanay na ako na ganun palagi ang routine ng buhay ko. Pero sa isang pangyayari nagbago lahat. At nangyari yung bagay na pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Naglalakad na ako palabas ng school, umabsent ulit si Den. Sa totoo lang, masaya ako nun kasi walang nangungulit sa akin eh. Pero alam kong may kulang talaga. At parang may mali. Pero gaya ng inaasahan ko, nasa labas si Den at naghihintay sa akin. Pero hindi siya nakangiti gaya ng palagi kong nakikita sa kanya. Matamlay siya. Halos kami na lang nasa labas ng gate dahil nga sinadya kong magpauli sa paglabas para paghintayin siya ng matagal. Pasado 6:00 na nun. 5:30 kasi labas namin. Naglakad na ako at sumunod naman siya. Medyo kinabahan ako sa aura niya. Pakiramdam ko hindi ko kilala yung kasama ko. At nagtaka ako kasi sumabay siya sa akin samantalang dati nasa likod ko lang siya. Hindi ko siya kinibo at hindi ko pinansin. Gustong-gusto kong sumabay sa iyo sa paglalakad pero alam kong magagalit ka kaya di ko ginawa. Nakangiti siya nung sinabi niya yun. Pero di ako umimik. Nakangiti siya pero matamlay yung mukha niya. Malungkot siya. May pinapabili sa akin si Mama Rem. Una na ako. Tinahak niya yung kabilang daanan papunta sa palengke at ako dumiretso na ako pa uwi. Hanggang sa matanaw ko na yung amin. Pero malayo pa lang ako. Mabibigat na ang bawat pagakbang ko. Maraming tao sa harap ng bahay namin. Sa bahay nila din. Parang ayokong maglakad pa at lumapit. Hindi ko alam kung bakit. Nang makalapit na ako, sinalubong ako ni Mama. Nakangiti siya. Yung ngiting malungkot. Nak, binawian na ng buhay yung kaibigan mo kanina lang. Pahayag ni Mama. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Takot, lungkot, panghihinayang. Hirap ako sa paghinga. At oo, pumatak yung luha. Umiyak ako sa harap ni Mama. May sakit pala si Den, kaya madalas siyang umabsent para mapa-check up. Pero kahit kailan di ko iniisip na malala pala sakit niya. Ako yung taong inaasahan niyang papangitiin siya hanggang huling paghinga. Pero sa huling sandali, di ko nagawa yun.
Hinahanap-hanap ko yung Den na kinaiinisan ko. Yung Den na gustong gusto ako, pero wala na. Nalaman ko lang na mahalaga pala siya nung wala na siya. Labis akong nangihinayang. Pero wala na akong pwedeng gawin. Hindi pala inis yung nararamdaman ko sa kanya. Hindi pala ayaw at hindi yung salitang nais kong ibigay sa kanya. Pero wala na. Hindi na pwede. At kailanman hindi na makakabawi pa sa nagawa ko sa kanya. Denise, second death anniversary mo ngayon. At ang kababalagang nangyari. Pero hindi kababalagan para sa akin. Pakatatandaan ko to hanggang sa huling paghinga ko. Patawad din. P.S. Give importance to the people around you while they are still with you because it's not easy to bring them back when they learn to leave you. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.